Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Introduction to Old Testament Survey at nasa Book of 1st and 2nd Samuel na po tayo. At ito po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Dalawang libro ito pero isa-summarize na lang natin at sana makakuha natin ito ng maikling oras. Okay? So let's start. The two books of Samuel were originally a single book in the Hebrew Bible, detailing the transition of Israel from a loose confederation of tribes ruled by judges to a centralized monarchy under a king. The narrative focuses on three key figures: the prophet Samuel, the first king Saul, and the greatest king David. So ang book of Samuel ay as I have told you earlier, before, no, doon sa ating pag-aaral ng the book of Judges, si Samuel yung pinaka-last na judge and at the same time prophet nung time na yon. And sabi nga nung nakarang topic natin about the book of Ruth, siya din yung although unknown yung sumulat, pero iniisip ng marami na si Samuel din ang sumulat noon kasi nag-overlapping siya sa time frame na kung saan si Prophet Samuel na ang prophet that time. So, after na mag-rules ng lahat ng mga judges, at parang nagpapatuloy pa rin sila sa paggawa, kahit na may binigay na ang Lord na leaders sa kanila, yun nga, yung mga judges, in-appoint ng Lord yun. Still, gumagawa at paulit-ulit pa rin silang gumagawa ng kasalanan. At parang sa tingin nila, no, kaya nga yung word na laging ginagamit doon sa Book of Judges is, ang tingin nila sa kanilang ginagawa, quote and quote po, ito ay mabuti para sa kanila. So parang ang ano nila, yung ginagawa nila, yun yung nakakabuti. No? Pero sa mata ng Diyos, hindi iyon ang mabuti. Okay? Sa tingin lang nila yon. Kaya sabi nila, since naman yung mga ibang bansa nagkakaroon sila ng mga hari, why not sa atin din? Para matawag din tayong kingdom. No? At may nagpapatupad or may nagro-rule na hari sa atin. So, grinat naman yon ng ating prophet Samuel at inanoint niya si Saul. Pero, hindi kasi yun ang pinili ng Diyos eh. Kasi iba kasi yung pipiliin ng Diyos. Okay? So, sino ba ang author nito? Traditionally attributed to the prophet Samuel with contribution from Nathan and God. So, it was covered around 1100 to 970 BC. So the main theme is the transition of Israel from a loose confederation of tribes led by judges to a united kingdom under King Saul and David. So dito makikita natin na ang buhay ng mga tao nung unang panahon, no, talagang ayaw na nila sa mga judges. Kaya nga kasi parang ang mga judges kasi noon, sila kasi ang nagpo-formulate kung ano yung klase na ipapataw na parusa para sa iyo. Kaya nga tinawag silang judges. Ngayon, ayaw nila itong ganitong sistema. At ang gusto nila is yung hari. Kasi ang dami nga naman sumusulpot ng mga judges, iba't iba. No? Kapag ayaw na ng Diyos at gumawa ng kasalanan yung isang judges, mamamatay yung judges na yon or yung judge na yon. At ayaw na nila ng gano'n, napapalit-palit. Kaya gusto nila isang hari na lang para wala na, tapos na. Hindi na tayo magpapalit-palit ng mga judges. Okay? So, sino ang mga key people dito sa Book of Samuel? Si Eli, isang high priest and judge of Israel. Si Samuel, isang prophet, priest, and the last judge. Haring Saul, siya yung first king ng mga Israel. And then si David, yung sumunod na hari. Siya ay isang shepherd boy who becomes Israel's greatest king. Bakit greatest? Kasi ang dami niya talagang laban na pinagwagi. Okay? Although may nagawa siyang pagkakamali, mamaya di-discuss natin. Still, siya pa rin yung ginawang greatest king ng God. Sino pa? Si Jonathan, Saul's son and David's loyal friend. Si Absalom, anak ito ni Haring David na nagrebelde sa kanya. And Bathsheba. Sino siya? Isa sa significant figures in David's story. Kasi siya yung babae na nag-cause ng pangangalo niya kay Haring David. Okay, so next po natin.
So, pag-usapan po natin na ang 1 Samuel, the book of 1 Samuel. So, ano-ano ba ang makikita natin dito? So, yung first chapters, which is the chapters 1 to 7, is the birth and leadership of Samuel. At ang kanyang nanay ay si Hannah. She is a barren woman. She prays earnestly to God for a child and vows to dedicate him to the Lord. So si Hannah po yung nanay. Baog dito ha. Pero ang lakas ng faith niya na magkakaanak talaga siya. Kahit na talagang baog na siya. As in, hindi talaga magkakaanak kasi baog na Pero paulit-ulit siya nananalangin sa Diyos. At sabi niya sa bawat prayer niya, Lord, pakinggan mo ang aking panalangin na ako'y magkaroon na ng anak. At ide-dedicate ko ang aking anak para maglingkod sa templo. At grinant naman yun ng Lord. She gives birth to Samuel. Kasi nakita ng Diyos yung kanyang faith na ang taas talaga. Na alam mo yun, yung kahit na alam mong baog ka, pero pinagpipray mo pa rin na magkakaanak ka, diba? Nadidinggin ka ng Diyos. At dinigin naman ng Diyos ang kanyang panalangin. Bagamat tinutuya siya nung karibal niya, kasi dalawa sila na asawa nung kanyang asawang lalaki, At yung isang asawa, tinutuya siya ng tinutuya, kasi yun, nanganganak ng nanganganak. Ang bilis manganak. Pero itong si Hannah, hindi man lang magkaroon ng anak. At dumating pa sa punto, sinabihan siya nung kanyang katunggali sa asawa niya. No? Sabi niya, huwag ka na mag-pray kasi hindi ka nadidinggin ng Diyos. Talagang forever baog ka na. Diba, no? So, parang, sino ka ba para mag-declare ng gano'n? Pero ganun pa man, ang Diyos mabuti kasi dininig niya. No? So, sino pa? Si Elis. Eli's sons, Hophni and Phinehas, are corrupt. Actually, si Eli isa siya sa mga high priest that time. At meron siyang anak, dalawa, si Hophni at si Phinehas. At itong si Phinehas at si Hophni, gumawa sila ng corruption doon sa loob ng templo. Na supposed to be, hindi dapat nila ginagalaw yung mga offering, pero ginalaw nila. Kasi yun ay offered yun para lamang sa high priest, pero ginalaw. So God judges Eli's household and punished his 2 sons. Namatay yung 2 sons niya. Next, the Ark of the Covenant is captured by the Palestinians but later returned because of divine punishment on them by giving them tumor. They even offer peace offering of gold, looks like a rat and a tumor. Yung mga Palestinian, natalo nila ang mga Israelites sa laban. Nung natalo nila sila, kinuha nila yung Ark of the Covenant kasi nabalitaan nila na yung Ark of the Covenant, pag dinala mo sa bahay mo, nabibless ka. Kasi may pangyayaring ganun na nung dinala doon sa bahay ng isang tao, na-bless yung tao na yon. No? Kaya, nung mabalitaan nila yon na nagmimilagro itong Ark of the Covenant, hindi nila alam na ang Diyos ang nagbibigay ng protection. Parang ginawa nilang agimat yung Ark of the Covenant. So, binitbit nila yon at dinala sa lugar nila. Kaso, nagalit ang Diyos. Kasi ang Ark of the Covenant is naglalaman ito ng pangako ng Diyos para sa mga Israelites, hindi naman para sa mga Palestinian. Kaya sa galit ng Panginoon, tinubuan sila ng mga malalaking bukol, tumor, na bukol, at lahat sila doon sa lugar ng Palestinian. So, sabi nila, balik na natin itong Ark of the Covenant sa mga Israelites kasi pinarusahan tayo ng Diyos nila. At para magkaroon ng peace offering, nagpadala sila ng ginto na yari sa rat at saka sa tumor. Kasi yun yung simbolismo na humihingi na sila ng sorry. Okay? Now, Samuel becomes a prophet and a judge who leads Israel back to God and victory over the Palestinians. Ano ang key lesson dito? God honors those who honor Him and rejects corrupt spiritual leadership. So, yan po yung tinatakbo ng chapters 1 hanggang 7. So, God honors those who honor Him. Pero nire-reject niya yung mga corrupt spiritual leadership. Okay, let's go to the next part, which is the chapters 8 to 15, the rise and the rejection of King Saul. The Israelites demand a king, wanting to be like other nations. God tells Samuel to anoint Saul, a tall Benjamite, as Israel's first king. So, dito na
Sa punto na ito, ng chapters 8 to 15, nag-demand ang mga Israelites ng hari. Ayaw na kasi nila ng mga judges. Gusto nila hari na talaga. So, Saul begins well, but soon disobeys God's command. Actually, maraming beses na nag-disobey itong si Saul eh. Yung gumagawa siya ng sarili niyang hakbang without without obeying God's instruction. Kasi sa bawat laban, sa bawat ginagawa nila, may instruction na binibigay ang Diyos. Para saan yon? Para na sa ganon, hindi sila magkamali. Kasi may mga pagkakataon na yung mga nasasabat nila ng mga halaga or mga gamit after ng laban, eh mga unclean sa Panginoon yun. Kaya pinapasunog ng Diyos. O minsan naman, sabi ng Lord, mag-offer ka. Pero gawin mo ito kapag dumating na si Prophet Samuel. Pero nauuna siyang mag-offering. No, bida-bida kasi ito si Saul. So hindi niya pinapakinggan kung ano yung utos ng Lord. So nauna siyang mag-offering, nagalit din ng Lord. So maraming beses na may ginagawang kapalpakan itong si Samuel na bida-bida nga, pauna-una, hindi niya binibigyan ng pagkakataon yung propeta ng Diyos para mag-bless doon sa mga offering niya kung meron man siyang offering or meron siyang sacrifices. Kaya ang sabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, Samuel declares, to obey is better than sacrifice. Nagsasakripisyo ka nga pero hindi ka naman marunong sumunod. Wala ring kwenta. So, mag-sacrifice ka plus may pagsunod, mas maganda sana. Pero kung nagsasakripisyo ka, para sa ministry lang yan, nagsasacrifice tayo, no? Pero kung hindi naman tayo marunong mag-obey sa law ng Lord or sa mga pinag-uutos ng Lord, sa mga instruction niya, hindi pa rin natin nagawa yung pinaka-nais ng Panginoon. Kasi ang nais ng Lord yung mag-obey ka, hindi naman yung sacrifices mo eh. Malaki ka nga mag-tithes, ayaw mo naman sumunod, may sarili kang opinion. Wala din. Okay? As a result, God rejects Saul as a king. So ano ang key lesson dito sa chapters 8 to 15? Disobedience and pride lead to rejection from God's favor. Kung hindi na nabibless ang ministry mo, check mo. Baka meron kang nadi-disobey na pinagagawa ng Diyos sa iyong head leader. Halimbawa, meron akong pinagagawa sa inyo, kinonsulta ko yun sa Lord, nagpray ako. Wala po akong plano na ginawa para sa church natin na hindi ko po kinonsulta sa Lord. Always yan, nag-aasa ko, Lord, tama po ba ito? Kung tama po, ikaw po ang masunod. No? Kung mali naman, iayos mo. May mga pagkakataon na inaayos ng Lord. Nakagawa na ako ng sermon. Para sa akin, perfect na yun. Pero biglang pinababago ng Diyos. Baguhin mo yung sermon. Binago ko pangalawang beses. Tapos bigla na naman sabi ko, Lord, sakto na ba to? Maya-maya kakausapin ako ng Lord, baguhin mo yung iyong sermon. Binago ko na naman. Pangatlong beses. Alam nyo, ganun po ang Diyos sa atin eh. Nangungusap siya doon sa pinaka-head leader. Ngayon, kung tayo po ay magdi-disobey sa kanila, kung may pinagagawa sila sa'yo, mananagot po tayo sa Lord. Pero kung yung head leader, no, hindi ka naman kinakausap, hindi ka naman binibigyan ng instruction, wala siyang ginagawa sa'yo, no, hindi ka pina-attend ng meeting, hindi ka binibigyan ng mga plans and goals ng church. Well, as in, wala siyang ginagawa sa'yo, ibig sabihin nun, nire-reject ka niya, no? Ngayon, kung nire-reject ka niya, saan ka kukuha? Diba? Kung yung head leader mo ganun sa'yo, saan ka kukuha ng mga ideas? Di kumuha ka kay Lord. Kumuha ka ng plan sa Kanya. Kapag yung head leader mo, nire-reject ka. As in, hindi ka pinadadalo ng meeting, wala siyang sinasabi sa'yo na plano ng church, wala siyang binibigay na kahit na ano, no? As in, wala talaga totally. As in, ina-isolate ka sa kabuuan ng organization. So, ganito ang gawin mo. Mag-pray ka sa Lord. Mag-ask ka, Lord, ano po bang gagawin ko? Kasi, alanganin namang habang panahon ng paglilingkod mo, wala kang gagawin kasi walang binababa sa yung programa. Wala sa yung binababa na goal. Hindi ka pinadadalo ng mga meetings. Alangan namang ganon, no? So, ano gagawin mo habang panahon ka na lang ding tatambay? Hindi pwedeng ganon, no? Kailangan may gagawin na tayong hakbang. Kasi hindi forever, for life na mananahimik tayo. Kailangan mag-seek na rin tayo ng tanong sa Lord. Lord, ano ba?
no? Ano bang gagawin ko? Kasi hindi ako ini-involve sa ministry na ito. Hindi ako ini-involve sa organization na ito. So magtanong ko kay Lord, anong gagawin mo? Pero kung yung leader mo, binababaan ka ng plano, binababaan ka ng mga goals, no? Binibigay sa iyo yung instruction kung paano ka mag-grow sa ministry mo, gawin mo yun. Kasi may binaba naman sa iyo eh. Ha? Okay, next. Sa chapter 16 to 31, ang pag-uusapan naman dito, ang pinag-uusapan naman dito is the rise of David and the decline of Saul. So David, the shepherd from Bethlehem, is anointed by Samuel as the future king. So sino daw si David? Siya yung inanoint talaga ng Panginoon. Yung tinawag talaga, yung kinold talaga. Kasi si Haring Saul, hindi naman yan cold eh. Called yan ng mga tao, appointed by man. So, sino ang gustong i-appoint ng Lord? Si David talaga. Ngayon, inutusan ng Diyos si Samuel na pumunta siya sa bahay ni Jesse at hanapin doon yung anak ni Jesse na pipiliin niya para tatayong hari. Nagpunta ngayon doon si Samuel at present niya yung mga anak, yung mga malalaking katawan, yung bihasa sa digmaan, yung mahuhusay sa leadership, no? Yun yung mga present niya. Pero, ang Diyos, sabi niya, hindi yan ang ano ko, pinipili ko. Ang pinipili ko ay yung may puso sa pag-aalaga ng mga tupa. Hindi yun, hindi talaga literal na magtutupa ang gusto ng Diyos na sabihin. Kundi yung marunong, magmahal, mag-alaga sa mga tao. Yun ang gusto niya iparating yun. Hindi po yung literal na tupa. Kaya, noong narinig iyon ni Prophet Samuel, nagtanong siya kay Jesse, meron ka pa bang anak na hindi pinipresenta sa akin? Sabi ng mga kapatid niya, meron pa po kami isang kapatid, kaya lang nag-aalaga ng tupa yun eh. Imposible naman na yun ang maging hari. Wala naman pong alam yun sa digmaan. Walang alam po yun sa kahit na anong bagay patungkol po sa paghahari or pagli-leader. Ngayon, sabi ng Diyos, hindi ako tumitingin sa skills, sa talent ng isang tao, tumitingin ako sa puso. Kaya ang pinili talaga ay si David. Kaya yun din ang sinabi ni Samuel kay Jesse. Ito ang sabi ng Diyos, hindi siya tumitingin sa kung ano ang kakayahan ng tao, kundi tumitingin siya sa puso. So, anong ginawa? Inappoint si David ng Diyos at inanoint siya ni Samuel. Okay, ulitin ko po. Appointed by God, anointed by Samuel. Kasi hindi naman pwedeng ang Diyos ang mag-anoint. No? Hindi niya pwedeng hawakan ng tao eh. Kasi marumi ang tao. Holy ang God. Kaya hindi pwedeng hawakan ng Diyos ang tao. Okay? So para ma-anoint, ginamit si Samuel para mag-anoint. Okay? So David gains fame after defeating Goliath. So ito yung pinaka-first na assignment ni Haring David. Nung time na yun, hindi pa siya hari. Inanoint pa lang siya ni Samuel. At sabi niya, no, sabi nung ni David, ako po ang lalaban kay Goliath kasi walang gustong lumaban eh. Dahil higante itong si Goliath. So dahil walang gustong lumaban, ang ginawa ni David, siya ang nagpresenta. Sa tulong ng Diyos, magwawagi po tayo. Sabi nung ni Haring Saul, o sige na nga, bata ka pa eh. Pero sige, dahil sinabi mo naman yan, sige, lumaban ka doon. Ipasuot sa kanya yung mga damit pandigmaan. Nung isinuot ni Haring David yon, nabigatan siya. Sabi niya, wag na. O ibigay na lang sa kanya yung mga sandata. Hindi rin tinanggap ni Haring David. Sabi niya, hindi ko rin gagamitin to. Ang bibigat, hindi ko kayang gamitin. So anong ginawa ni David? Ang ginawa niya ay pumunta siya doon sa Gath. No? Kung saan doon sila maglalaban ni Goliath. At nung nandun na siya, natawa si Goliath sa kanya. Sabi niya, paano ka ako madidefeat ng bata na ito? Ay, wala na bang mas malakas pa kayong ibibigay sa akin na pwede kong kalabanin? Sabi ni David, ibibigay ko ang ulo mo sa lahat ng Israelita. Dahil ngayong araw na to, pagwawagiin ako ng Diyos sa aking laban na ito. At kumuha ng stone na maliliit si David
at inilagay niya yun sa kanyang sling at yun yung ibinato niya kay Goliath. At natumba si Goliath kasi natamaan sa ulo, patay, no, basag ang ulo. At pinutol niya yung leeg ni Goliath. Yung ulo, ipinakita niya sa buong mga Palestinian at sa Israel. At nagtakbuhan ang mga ang mga Palestinian sa sobrang takot nila. Tignan naman natin yung ibang chapters, like yung si Saul become jealous and repeatedly tries to kill David. He was then possessed by evil spirit. David helped him ease from torment by playing harp and the demon left his body. So, si Saul, nakita niya na, uy, mukhang ito na yung appointed ni God na ipapalit sa akin. Hindi pwede to, sabi ni Saul. Kaya sa sobrang selos niya, araw-araw, na didepress siya, nagkaka-anxiety siya, kasi nga, bilang na ang araw niya, hindi na siya magiging hari. Kaya anong ginawa ni David, no? Kasi na-possess na itong si Saul, inaawitan niya ito ng makalangit na awitin at ginagamit niya yung harpa niya. At lumalayas naman yung demonyo sa katawan ni Saul. David spared Saul's life twice. So, after niya, ng insidente na yan, kahit na nga tinulungan na siya ni David, no, na mawala yung possession ng demonyo sa kanya, sige pa rin ang inggit niya kay Saul. Kaya anong ginawa ni Saul? Gusto niya ipapatay ito si Haring David sa mga sundalo niya. At sinundan-sundan nila si David kung saan man sila pupunta ng mga sundalo. Kasi that time, sundalo na si David at nagli-lead na siya ng mga sundalo. At doon nakita ni Saul na talagang mas matindi kasi maraming napapatay. May mga kanta na ang mga Israelita na libo-libo ang mga napapatay ni David. Samantalang si Saul, 100 lang. Kaya doon lalong nainggit si Saul kasi mas marami nga naman yung nagawa ni Haring David compare sa nagawa ni Saul. Kaya mas lalong na-endangered ang life niya. Kumbaga parang lalo siyang nagselos na, bakit mas matindi yung pagbawagi na ginagawa sa panahon ni David kaysa sa kanya. So, dahil dito, sorry. Dahil dyan, no, 2 beses na in-spare ni Haring David yung life ni Saul. At nagbigay siya ng mercy and respect pa rin kasi pa rin naman that time, hari pa rin. Hindi pa rin naman aalis bilang hari si Saul. Kaya pa rin siya. Nagpakumbaba pa rin siya, nagbigay pa rin siya ng respeto. To prove that he is near to Saul, but spare him, he tore his robe and left it beside Saul. Alam niyo kung sino ang tumutulong sa kanya? Yung anak ni Haring Saul. So, tuwing nagpo-formulate ng assassination itong si Saul kay David, kinokontak ni Nathan si David kasi kaibigan niyang matalik si David . At sinasabi niya, ipapapatay ka ng ama ko. Kaya umalis kayo sa lugar na ito at huwag kayong pupunta sa lugar na ito. So, doon, nakakalusot or hindi nagagawa na mapatay ito si David. At hindi rin naman talaga mapapatay si David kasi bakit? Siya yung appointed ni God na magiging hari na susunod. So, habang natutulog si Saul doon sa loob ng cave, pinunit niya yung isa sa mga damit ni Haring Saul at inilagay ito sa ulunan niya kasama noong knife or sandata. At nung magising si Haring Saul, nakita niya yun. Sabi niya, in-spare ni Haring David yung buhay niya. Kung tutusin, pwede na siyang patayin. Kaya lang hindi ginawa ni David. So, Saul's mental and spiritual state deteriorates. Nabaliw ito si Haring Saul hanggang sa namatay na lang. No? The book ends with Saul's defeat and death in battle against the Palestinians. So, ano ang lesson ng chapter 16 to 31? God looks at the heart, not outward appearance. Hindi ka magaling, no? Hindi ka bihasa, kautal-utal ka magsalita, hindi ka magaling na mag-minister, no? Kaya lang yan, kasi matitrain ka naman. Basta willing lang yung heart mo magpa-train.
Kasi ang problema kasi, yung heart kasi ng puso ng tao. Kapag nagre-resist siya dun sa training, ayaw niyang dumalo sa training, at parang tingin niya, magaling na siya, di wow. Di ba? So, mag-ano tayo, magpaturo tayo. Kasi hindi nga tayo magaling. Kaya magpaturo po tayo para maging magaling tayo. So, puso ang usapin dito eh. Kapag willing kang magpaturo, may magagawa ang Diyos sa'yo para baguhin ang lahat ng bagay sa buhay. Pagaya ni David, isa lang siyang shepherd boy, tagapag-alaga lang ng tupa. Sino mag-aakala na magiging hari siya? Sino mag-aakala na magiging kapitan siya ng mga sundalo? Sino mag-aakala na marami siyang battle na mapagwawagian? Sino mag-aakala na mapapatay ng isang shepherd boy gamit ang sling at mapatay ang isang higa? Wala naman makakaisip ng. Pero kapag ikaw ay appointed by God and anointed by a leader, marami kang magagawa. Amen? Okay, so pag-usapan natin ang 2 Samuel, the reign of King David. So sa 2 Samuel, chapter 1 to 10, dito ipinakita or mababasa natin yung David's rise and reign. So dito, si David, nag-mourn siya sa unang mga chapters, no? Kasi patay na si Saul at si Jonathan. Si Jonathan pala yung anak, hindi si Nathan. I'm sorry, okay? So, i-correct natin yun. So, si Jonathan ay yung anak ni Haring Saul na namatay din sa laban. He is anointed king of Judah. Sino yan? Si Haring David. Then latter, king over all Israel. So, nung una, naging hari lang siya ng Judah. Pero, nung mag-submerge na ang tribe of Judah at saka yung tribe na pinangungunahan ni Reuben, yung buong Israel, siya na nag-take over nun. Kasi nahati sa dalawa ang Israel. Yung isa sa tribe ni Judah, yung isa sa tribe ni Reuben ang namumuno doon. So, north and south, nagkaroon ng faction. At noong nagkaroon ng faction, iba ang hari doon, iba rin ang hari doon sa kabila. At doon sa tribe ng Judah, na nagsama yung dalawang tribo doon. So sila ay tinawag na tribe of Judah. Yung doon sa 10 naman na natira, doon sila kumampi sa tribe ni Reuben. Pero lahat ng mga hari doon nawala. Kaya si Haring David na ang talagang naging hari ng dalawang tribo na ito, na nahati. Yung faction. Okay? So he conquers Jerusalem and makes it the political and spiritual capital. The Ark of the Covenant is brought to Jerusalem amid great celebration. God makes a covenant with David, promising that his dynasty will last forever, fulfilled ultimately in Jesus Christ. So, nakita niyo po yun? Dahil kay Haring David, na-fulfill yung covenant ng Lord. Na magmumula sa lahi ni Haring David ang magiging Messiah, which is si Jesus Christ. So, mamaya makikita niyo kung ano yung mga linya ng lahi or lineage ng pinagmulan ng lahi ni Jesus Christ. So, David achieves military victories over surrounding nations. Ano ang key lesson dito? God's covenant promises are eternal and point toward the coming Messiah. So, alam niyo kung bakit talagang ang Lord is gagawin niya ang lahat ng kanyang might para matupad lang. Yes, may pagpili ang tao, pero ang Diyos pa rin ang magpapatupad ng lahat ng bagay sa buhay ng tao. Whether ito ay gawa ng tao, no, at ang nais ng Diyos ay ma-fulfill yung kanyang gawa, mangyayari pa rin yun. Kahit hadlangan ng kahit na sinong tao, yung ministry mo, no, pagka si Lord pa rin ang kumilos, mangyayari at mangyayari yung pagkatawag. Okay, so in chapters 11 to 20, David's sin and its consequences ang pag-uusapan natin dyan. So David commits adultery with Bathsheba and arranges the death of her husband Uriah. So si David, no, nakita niya sa bintana si Bathsheba na naliligo. Si David nakita niya si Bathsheba doon sa kanyang bintana na naliligo. At nung makita niya ito, nagka-interest siya.
Kaya lang nalaman niya, may asawa pala ito, si Oria, yung kanyang kapitan sa kanyang batalyon, sa kanyang mga sundalo. At dahil gusto niya talaga makuha si Bathsheba, no, ipinapatay niya si Oria. Nung una, sabi niya, umuwi ka muna dito, sipingan mo yung asawa mo. Kasi ano siyempre baka magbunga kung ginawa niya na pag-siping doon sa asawa na si Bathsheba. Para makaalis siya doon sa sa, alam mo yon doon sa kasalanan. Resulta ng kasalanan niya, ng one night stand. Inutusan niya si Oryang umuwi muna at sipingan yung asawa. Kaso, sabi ni Orya, maatim ko ba na matalo? Habang nasa labanan ang mga kasama ko, ako ay nagpapakasasa naman dito sa asawa ko. Hindi ko gusto yun. Kaya bumalik siya dun sa labanan. Nag-iwan siya ng letter kay Haring David at pumunta siya sa labanan at namatay doon si Orya. Kasi pinautos ni Haring David, ilagay siya sa harapan para talagang mamatay na. So, nakuha niya na si Bathsheba. Kasi patay na. Kaya lang, nagresulta ito ng matindi sa kanyang lahi. Mamaya makikita niyo po. God sends the prophet Nathan to rebuke him. David repents, writing Psalm 51. So, alam niyo po, itong si Nathan, si prophet Nathan, siya yung nag-reveal kay Haring David nung ginawa niya. Kasi tinago-tago yan ni Haring David. Kaya wala talagang wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Kahit na inilihim yan ni Haring David, nabunyag yan. Dahil ni-reveal ng Lord sa isang propeta. Kaya matakot tayo pagka-propeta na humarap sa atin. I-reveal ng Lord. So, however consequences flows, the child with Bathsheba dies. So, yung unang anak ni Haring David kay Bathsheba, namatay yun. Yung pangalawa na, si Solomon na yun. His son Amnon assault his half-sister Tamar. So, si Amnon at si Absalom. Si Absalom, kuya ni Tamar. Si Tamar, babae po, anak din nito ni Haring David. So, si Tamar, si Absalom, magkapatid, anak ni Haring David. Si Amnon, anak din niya ni Haring David. Kaya lang, ni-rape ni Amnon si Tamar, na kapatid ni Absalom. Kaya ang ginawa ni Absalom, pinatay niya yung kapatid niyang si Amnon. Ito yung naging resulta nung ginawa ni Haring David na kasalanan. Una, namatay yung unang anak niya kay Bathsheba. Pangalawa, yung ni-rape ni Amnon si Tamar, na kapatid niya. At ang pangatlo, na disaster na nangyari sa lahi ni Haring David, si Absalom na anak niya, nagrebelde sa kanya at pinapatay itong si Amnon. So, nakakalungkot So, Absalom dies in battle despite David's plea to spare him. Bagamat sinabi ni Haring David sa mga sundalo niya, huwag niyong patayin si Absalom kasi anak ko pa rin. Kaya lang, napatay pa din siya sa battle. So, hindi na natin alam kung ano ang resulta niyan. Pero ganun pa man, ang Lord, hindi niya talaga, kapag ang tao nagkasala, i-curse talaga ng Lord yung buhay ng tao. Hanggang sa mag-repent na lang. Nag-repent naman na si David noong time na yon, nung kinausap siya ni Nathan. Nag-repent na siya. Kaya lang, hindi dahil nag-repent, hindi mo na isa-suffer yung consequence ng ginawa mo. Ang tindi ng consequence, Diba mo, mamatayan ka ng anak. Tapos yung anak mo, ni-rape yung kapatid. Tapos yung kapatid, na nalaman yun, pinatay naman yung kapatid. Tapos nagrebelde yung anak mo sa'yo. Tapos napatay din yung anak. Diba? Ang saklap nun. Puro lahat sa anak niya. So, David mourns deeply for Absalom. Kasi maano talaga si Absalom, mahusay na soldier, kung tutuusin. Kung tutuusin nga, gusto ni David na sa kanya ipasa yung corona. Kaya lang, dahil sa pangyayaring wala na, patay na. So, ano ang key lesson dito? Sin brings lasting consequences, but repentance restores fellowship with God. Now, let's go to chapters 21 to 24, David's final act. Accounts of wars, heroes, and David's songs of thanksgiving. So, sa final destination niya, yung final na mga panahon, kung saan malapit na siyang mawala sa mundo. So, ito yung mga nangyari. Ang daming mga wars na napagwagian ni David. David's mighty men are listed for their valor. At makikita natin doon yung mga nagwagi sa laban ng mga kasama niya din. So, David's last recorded sin, ordering a census showing pride and love.
of trust in God. So dito rin natin mababasa yun, yung pinaka-last na ginawa niyang kasalanan. Alam niyo kung ano? Yung mas nagtiwala siya sa lakas ng kanyang mga kasama at yung provided na mga weapon, ganun. So, yun yung pinaka-last, natalo sila sa laban mo. At nagrepent ulit si David at pinagwagi na sila ng Lord doon sa kanilang sumunod na laban. So, God punishes Israel with the plague, but David intercedes. So, David builds an altar on the threshing floor of Araunah, the future site of Solomon's temple. So, sabi ng Diyos sa kanya, kay Haring David, maggawa kayo ng templo. Yung kung ano yung nakikita yung templo doon sa Israel ngayon, yun, yung Solomon's temple. Pero, hindi na si David ang gumawa nito kasi sabi ng Lord, hindi ko papayagan na ikaw ang gagawa ng templo para sa akin. Kasi, yung kamay mo ay maraming dugo na ang tumagas dyan. Parang sinasabi ng Diyos na marami ka nang napatay. Kaya hindi ka worth para gumawa ng aking templo. Kaya inatas ito doon sa naging successor ni Haring David, which is si Haring Solomon, na anak din ni Bathsheba. Okay? Now, ano nangyari? Sa panahon ni Haring David, ang ginawa lang niya para ma-build yung temple ay nagsugo siya na magdala ng mga bawat tribo, magdo-donate sila ng kanilang mga ginto, silver, bronze, platinum, kung ano-ano pa. No? Na lahat ng pwedeng maipanggawa sa templo, ibinigay, mga malalaking troso, mga kung ano-ano, no? Yan, lahat yan, provide ng bawat tribo para maisakatuparan yung pagpapagawa ng templo. At nung panahon na ni Haring Solomon, doon na naigawa yung templo. Okay? So ano ang key lesson dito? Even great leaders must depend on God's mercy, not their own strength. Kasi nga, dito sa chapters 21 to 24, mas marami dito na i-record. Yung kapag nag-depends yung leader sa kakayahan niya, hindi siya magwawagi. Pero kung magdi-depend siya sa kakayahan ng Diyos, mas magwawagi siya. Mas maraming ma-accomplish. Kaya, mga kasama ko, mga workers, sa Lord kayo mag-depend. Then, now, let's go to the foreshadowing of Christ. Kasi ang sabi ko nga sa inyo, may kinalaman ang mga bawat books sa pagdating ni Jesus Christ or sa gagawin ni Jesus Christ. Now, ano ang foreshadowing neto? David prefigures Jesus Christ, the son of David who would establish an everlasting kingdom. At makikita natin ito sa Luke chapter 1, 32 to 33. So, the Davidic covenant is fulfilled in Christ's eternal kingship, where the Savior will be born in this lineage. Ito po yung mga pinagmulan, no? Abraham, and then after ni Abraham, kay Boaz. Of course, may sumunod pa syempre dyan. O, hindi naman agad-agad Boaz. Ibig ko lang sabihin, so Abraham, syempre, sinilang dyan si Isaac, si Jacob. Eh, mas marami pa tayong mababanggit na tao. So, tignan na lang natin. From Abraham, and then kay Boaz, and then kay Jesse. Si Jesse, yung tatay ni Haring David, and then si Jacob, or tinawag ding Heli, na tatay naman ni Joseph, and then si Jesus. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na isinilang lang naman niya sa sabsaban. Hindi po. Totoong nasa linya siya ng mga hari. Kasi ang kanyang kanununuan ay kay Haring David. And bukod dyan, siya isang Israelites dahil galing siya kay Abraham. So like David, Jesus is a shepherd, anointed and righteous king who triumphs over the enemy. Like David, isa rin siyang shepherd. Kaya nga, revelation ng Lord na ang maghahari talaga is isang shepherd na may puso magmahal at mag-alaga sa mga tubo. Okay? So, salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all po sa lahat po ng mga nakinig. So, kung hindi ka po subscriber at narinig mo ito at nagustuhan mo naman, no? So, mag-subscribe ka, mag-comment ka na rin, share mo na rin, at i-like. Okay? So, yan lamang po. God bless us all and shalom.